Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos kong mabuhay muli, ay ang mag-resign sa trabaho kong milyon-milyon ang sahod. Pagkatapos, isinangla ko ang kotse at bahay ko, at umutang ng 1,800,000 para lang makabili ng isang off-road RV at maglakbay sa Tibet. Nang makita ito ng mga katrabaho ko, inisip nilang nababaliw na ako. Pero ako lang ang nakakaalam, na pagkalipas ng 3 araw, kakalat na ang zombie virus. Ang Sichuan-Tibet Highway ay halos walang katao-tao, kaya magandang lugar ito para magtayo ng kanlungan. Sa dati kong buhay, nagmagandang loob akong iligtas ang isang magandang babae sa daan. Pero hindi ko inasahan na kasamaan ang isusukli niya sa kabutihan ko. Hindi lang niya tinangay ang Apocalypse RV ko, kinuha rin niya ang lahat ng aking mga supply. Dahil doon, napalibutan ako ng mga zombie. Nang wala na akong matakbuhan, tumalon ako sa ilog para tapusin ang sarili kong buhay. Nang muli akong magmulat ng mga mata, nagulat akong nabuhay akong muli pabalik sa panahon. 3 araw bago ang apocalypse, bigla akong napabangon mula sa kama. Sakto namang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakasulat sa screen ang pangalang Zhang Dafu. Kahit tuliro pa, sinagot ko ang tawag. Narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Zhang Dafu. Xiao Jian, birthday ko sa Sabado. Maghahanda ako ng malaking party para magsaya tayo ng todo. Huwag na huwag kang mawawala, ha? Birthday mo. Teka, mali, hindi ba't matagal nang nagsimula ang katapusan ng mundo? Ipinapakita sa screen na tapos na ang tawag. Tiningnan ko ang petsa sa screen. Ito ang 3 araw bago ang pagsiklab. Nabuhay nga akong muli, at bigla kong naalala, na sa dati kong buhay, bago ako mamatay, ang singsing sa daliri ko ay biglang kumislap ng maliwanag. Tiningnan ko ang kamay ko. Nasa kanang hintuturo ko pa rin. Ang luma at simpleng singsing na iyon. Pero ngayon, parang naging bahagi na ito ng aking laman at buto. Kahit anong pilit kong alisin, hindi ko ito matanggal. Kasabay nito, isang bugso ng impormasyon ang biglang pumasok sa isip ko. Iyon pala, itong singsing ang dahilan kung bakit ako nabuhay muli. At hindi lang iyon, kaya rin ang singsing na ito na mag-imbak ng mga gamit. Pahigpit kong itinuyong ang aking kamao, nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko. Dahil sa storage ring na ito, ang pag-iipon ng supply ay magiging mas madali. Nang maalala ko ang pagkakatraidor sa akin sa dati kong buhay, bigla kong napakuyom ng mahigpit ang aking mga kamao. Ang makaligtas ng mag-isa sa loob ng 6 na buwan sa gitna ng apocalypse ay patunay na hindi ako isang baguhan na walang kalaban-laban. Hindi lang ako may sinusunod na mahigpit na survival principles. Kaya ko ring harapin ang 3 hanggang 5 zombie. May laban pa rin ako. Pero dahil sa isang pagkakataong naawa ako, iyon ang naging dahilan ng aking kamatayan. Sa pangalawang buhay na ito, hindi na ako magpapakabait pa. Pagbalik ko sa study room, agad kong tinawagan ang boss ko para mag-resign. Ang notebook na nasa ibabaw ng mesa ay naglalaman ng survival plan na paulit-ulit kong binago at inayos. Pero hindi ko inaasahan, may narinig ako sa kabilang linya. Isang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang na sinusubukang pigilan ako. Xiao Li, huwag kang padalos-dalos. Tigilan mo ang pagbabasa ng mga nakal-alasong payo sa internet. Kung gusto mong magbakasyon, kumuha ka na lang ng mahabang leave, di ba? Huwag yung basta-basta ka na lang magre-resign. Tito Chen, pinag-isipan ko na po itong mabuti. Maraming salamat na lang po sa lahat ng itinuro ninyo sa akin sa loob ng maraming taon. Umiling ako, kahit anong pakiusap ng lalaki sa kabilang linya. Matatag ko siyang tinanggihan. Pagkatapos, tinawagan ko naman ang bangko, ang bahay at kotse ko. Isinangla ko lahat. Agad-agad, tinawagan ko ang kakilala kong isang account manager sa bangko. At umutang ako ng 1,800,000. Pagkatapos noon, dumiretso agad ako sa isang car dealership. Pumili ako ng isang RV na napakaganda ng off-road performance. Ngunit ang babaeng naka-business suit ay nagbigay ng presyong 1,130,000. At sinabi niyang kung IO loan daw, maaari mo ba akong bigyan ng 30,000 bawas? Tiningnan ko ang babaeng nakasot. Mayroon ding bahagyang misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Agad siyang pumayag sa loan. At ito ay isang 0 down payment na loan. Matapos maasikaso ang mga kaugnay na papeles para sa RV, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Nagmaneho ako papunta sa pinakamalaking wholesale market. Umili ako ng maraming sigarilyo, alak, at bigas. Ayon sa karanasan ko sa nakaraang buhay, ang 3 uri ng supply na ito, sa panahon ng katapusan ng mundo, ay kabilang sa T0 level na mga kagamitan. Bukod dito, ang paraan ng pagkalat ng zombie virus ay hindi sa pamamagitan ng tubig. May water purification system ang RV. Mayroon ding hot water kettle. Basta't makahanap ako ng lugar na may mapagkukunan ng tubig, hindi magiging problema ang pag-inom. Mabilis akong bumili ng ilang kahon ng tubig at ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos nito, dumiretso agad ako sa batika, antibiotics, painkiller, gamot sa lagnat, gamot sa pagtatae, disinfectant, vitamina, bendahe. Binili ko lahat ng gamot na posibleng magamit sa katapusan ng mundo. Pagsapit ng madaling araw, tiniis ko ang pagod mula sa magdamag na pamimili at sinuri ang storage ring. Sa mga oras na iyon, sa loob ng storage ring, halos kalahati ng espasyo ay napuno na. Ngunit ito ay malayo pa sa sapat. Kaya, nagmadali akong magmaneho patungo sa mga pabrika sa labas ng lungsod. Noong nakaraang buhay ko, nang tumakas ako sa lungsod, nanatili ako sa lugar na iyon ng ilang araw. Mayroong isang food factory complex doon. Karamihan sa mga supply na kailangan ko ay mabibili ko roon. Nagsuot ako ng sunglasses at unang nagtungo sa pabrika ng compressed biscuits.
Sa tulong ng security guard, nakarating ako sa opisina ni Boss Guang. Boss Lee, pareho po pala tayong Lee. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko po sanang bumili ng maramihan. Ang mga compressed biscuit mula sa pabrika ninyo. Kailangan ko na ngayon din. At kung gaano karami ang mayroon ka, iyon ang kukunin ko. Hindi problema ang pera. Kapatid na Lee, kung kailangan mo na ngayon, medyo mahirap yata iyan. Peak season kasi ngayon. Hindi na namin mahabol ang mga order sa aming pabrika. Ang pinakamarami na maibibigay ko sa iyo ay 50,000 piraso. At tungkol naman sa presyo, ayoko na sanang makipagtawaran pa kay Boss Lee. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hayaan siyang magdesisyon kung magkano ang sisingilin. Gaya ng inaasahan, bahagyang nasiyahan si Boss Lee. Dipit na sa oras, hindi ko na hinintay na matapos magsalita si Boss Lee. Agad na akong tumayo. Sa huli, nagkasundo kami na sabay ang bayad at pagkuha ng produkto. Umorder ako ng isang batch ng 500,000 compressed biscuits. Pagkatapos noon, sunod-sunod kong pinuntahan ang mga kalapit na pabrika ng Delata. Sunod-sunod na mga medium-sized na truck ang pumasok sa mga pabrika na iyon. At hinakat ang bawat batch ng iba't ibang kargamento. Ang espasyo sa loob ng aking storage ring ay halos mapuno na rin. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, oras na para kumuha ng gamit para sa sarili ko. Muli akong nagmaneho papunta sa isang military supply store. Bumili ako ng expandable baton, binoculars, high-intensity flashlight, military canteen, multi-tool na pala, waste pack, compass at iba pang mga bagay. Nagpabalik-balik ako sa syudad, na parang isang langgam na napapasok. Sunod-sunod akong nagmaneho papunta sa Electronic City at sa pamilihan ng mga magsasaka. Bumili ako ng drone set, at higit sa 10 klase ng buto na angkop itanim sa rehiyon ng Tibet. Noong halos handa na ang lahat, biglang tumawag si Yang Dafu. Yang Dafu, ay, muntik na kitang makalimutan. Bakit? Bakit ka tumawag? May kailangan ka ba? Kasamang Xiao Jian. Anong ginagawa mo? Daan ka sa kumpanya ko, mag-usap tayo at magtsaa. Masaya akong pumayag. Sakto, isama na rin natin siya sa Tibet. Sa loob ng opisina ni Yang Dafu, may 3 o 4 na babae. Nakapalibot sila sa lamesa, umiinom ng tsaa at nag-uusap. Ginabayan niya ako papunta sa maluwag na lamesa ng tsaa para umupo. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang babae sa kabilang banda. Sa sandaling nakita ko ang babaeng iyon, bahagya akong natigilan. Siya pala ang muse ng klase namin noong kolehiyo, si Shen Mengchen. Nang makita ito ni Yang Dafu, ang kanyang mga mata ay umikot at ngumisi siya ng may panunukso. Agad niyang ibinunyag ang tungkol sa pagkakaroon ko ng lihim na pagtingin kay Shen Mengchen noong kolehiyo. Bahagyang namula ang mukha ni Shen Mengchen. At paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko ang tungkol sa plano kong maglakbay kay Yang Dafu, at iminungkahi ko na magkaroon siya ng kakaibang selebrasyon ng kaarawan sa Makalawa. Nang marinig iyon ni Yang Dafu, napahampas siya sa kanyang hita. Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Gabi, nakatayo ako sa balkonahe at pinagmamasdan ang mabituing kalangitan. Noong araw na sumiklab ang katapusan ng mundo, sa bawat sulok ng mundo, ay may nakitang isang aurora. Pagkatapos, nagpakawala ito ng hindi mabilang na alikabok na may dalang virus. Naging sanhi ito upang ang mga tao sa napakaikling panahon ay magbago lahat ng anyo. Kung hindi lang sana ako nakatulog sa underground na paradahan, marahil ay hindi rin ako nakaligtas sa kapahamakang iyon. Habang iniisip ko kung paano iiwasan ang aurora at maiwasang mahawan ng virus, si Shen Mengchen, na nakabalot sa tuwalya, ay lumabas mula sa banyo. Pinapatuyo niya ang basang-basa niyang buhok sa harap ng salamin. Noong kinukumbinsi ko si Yang Dafu na sumama sa Tibet, nagpa siya rin siyang sumama sa amin. Initigan ko ng malalim ang mga mata ni Shen Mengchen. Mengchen, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ikaw, ako, ang totoo, matagal na rin kitang gusto. Matatanda na tayong lahat, may mga bagay na hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Agad kong isinara ang pinto ng banyo. Lumipas ang isang gabi ng pag-iibigan. Nang magising akong muli, naramdaman ko ang singsing sa aking kanang hinliliit. May kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Tinitigan ko ang singsing ng may pagtataka. Ilang beses ko itong tiningnan pero wala akong napansing kakaiba. Pero nang lumingon ako para tingnan si Shen Mengchen, natigilan ako. Namamangha kong hinaplos ang likod ni Shen Mengchen. Parang seda sa kinis, at saka ang kanyang mukha, tila bumata rin ng ilang taon. Naisip ko na ang singsing na ito ay tila may iba pang kakayahan. Pero bago pa ako makapag-isip ng malalim, gumising si Shen Mengchen sa tabi ko na may mahinang daing. Tiningnan ko siya na kagigising lang. Si Shen Mengchen na may napaka-inosenteng mukha, para akong gutom na tigre na sumisila sa biktima. Huli akong sumugod. Nang tanghaling tapat na, sina Yang Dafu at ang grupo niya ay nasa parke, sa plaza, at kanina pa sila naghihintay. Isang RV ang dahan-daang dumating. Bumaba ako ng sasakyan habang hawak ang kamay ni Shen Mengchen. Nang makita ni Yang Dafu na magkahawak kamay kaming dalawa, agad na naman siyang ngumisi ng nakakaloko. At palihim na nag-thumbs up, dinala niya kaming dalawa sa lilim ng puno, at ipinakilala kami sa malaking grupo ng mga taong nagpapalamig doon. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ang malaking grupong ito ng mga tao. Mayroon sigurong 20 hanggang 30 lalaki at babae. Sa di kalayuan, may nakaparada pang higit sa 10 RV. Grabe talaga ang galing mag-organisa nitong si Yang Dafu. Aba, birthday ko kasi, mas masaya kapag marami. Kung tayong 5 lang, ang boring naman. Sabay-sabay tayong umalis, sabay-sabay tayong magsaya, sabi ni Yang Dafu habang inaakbayan ang 2 magandang babae sa tabi niya.
Itong dalawang magandang babae kagabi. Nagkita na kami sa opisina. Pero hindi pa ako nakapagsalita. May lumapit ng 3 kabataang lalaki mula sa di kalayuan. Ikaw na siguro yung guide namin sa lead car, no? Masyadong biglaan kasi itong biyahe. Hindi na kami nakapagplano, kaya sa buong biyaheng to, susunod na lang kami sa'yo. Walang problema, magalang na inilahad ng kausap ko ang kanyang kamay. Kaya naman, kinamayan ko na lang din sila isa-isa. Yung isa sa kanila na nakasalamin, matalas ang mata. Nakita niya yung off-road RV ko. Uy, ang ganda ng RV na to, ha? Off-road type pa, siguradong mahigit 1 milyon ang halaga niyan, no? Huwag mo nang pangarapin. Itong RV, binili to ng tropa ko gamit ang sarili niyang pera. Li Jian, ipapakilala kita sa kanila. Itong may muscles, si Zhang Yong. Yung nakasalamin, si Sun Yi. At yung matangkad, si Ding Ming. Yung iba, sa daan ko na ipapakilala. Basta lahat sila, mabubuting kaibigan ko. Ang mga oras na iyon, lumapit na rin ang iba pa na nakasilong sa puno. Sa pagpapakilala ni Yang Dafu, naging magana ang loob ng lahat sa isa't isa. Sa hudyat ko, opisyal ng umarangkada ang convoy. Habang bumibiyahe, unti-unti kaming nakalabas ng syudad. Si Shen Mengchen ay may hawak na isang kahon ng fruit platter at paunti-unting kumakain. Kinuha ko ang walkie-talkie para mag-anunsyo. Makinig ang lahat, papasok na tayo sa expressway. Huwag kayong lalagpas sa entrance. Xiao Jian, tiwala kami sa'yo. Pero malapit ng mag-oras ng kainan. Saan mo ba planong kumain? May service area mga 10 kilometro mula rito. Doon na lang tayo kumain ng kahit ano. Pero kailangan nating bilisin. Dapat makarating na tayo sa Rangdo bago mag-alas 6. Ang plano ko ay makarating sa Rangdo ng alas 6. Mula Rangdo, papasok tayo sa Sichuan Tibet Line. Bago mag-alas ng gabi, kailangang makarating sa lugar kung saan ako tumalon mula sa tulay sa dati kong buhay. Dahil may abandonadong air raid shelter sa malapit, para makapagtago sa Aurora. Kung hindi, kapag alas 12 na ng hating gabi at nasa daan pa rin tayo. Pagiging napakadelikado, isang hilera ng 13 RV ang pumila. At sunod-sunod na pumasok sa service area para huminto. Habang kumakain ang lahat, ako naman ay may bitbit na 4 na malalaking bag ng mga bilihin. At pumunta sa counter para magbayad. Ang perang ito, kung hindi ko gagastusin, magiging basurang papel lang din sa hinaharap. Sa isang sulyap, isinama ko na rin ang mahigit 10 kahon ng Durex na nasa gilid. Ang cashier ay isang babaeng nasa 40 anyos. Nang makita iyon, tiningnan niya ako ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, ang maskuladong si Zhang Yong ay biglang pumasok sa tindahan. Tinapak niya ang balikat ko. Hindi halata sa'yo, ha? Ang lakas mo pala. Alam mo na, pare-pareho lang tayo. Kaya wag na tayong mag-asaran. Ngumiti lang ako at bumalik na sa RV. Habang iniisip kung paano ko sila mapapakiusapan. Para naman itong mga kasama ko ay mag-imbak din ng mas maraming pagkain. Tutal, sa panahon ng katapusan, kailangang magtulungan ng grupo. Mas mabuti na iyon kaysa mabuhay ng mag-isa. Pumunta ako sa lugar kung saan kumakain ang lahat. Ginamit kong dahilan na malawak at kakaunti ang tao sa lugar na pupuntahan natin. Para sabihan silang mag-imbak ng mas maraming pagkain. Siyempre, sumang-ayon silang lahat. Pagkatapos kumain, nagsipasukan sila sa convenience store ng service area. At namili ng todo, mabilis kaming bumibiyahe sa highway. Maraming mga driver na nakakasalubong namin. Ang napapatingin ng may inggit. Kasi naman, lahat ay nangangarap ng isang malayang paglalakbay. Pero sila, abala pa rin sa pagtatrabaho para sa buhay. Habang ako naman ay tahimik lang na umiiling. Hindi naman kasi ako nagbabakasyon. Ang totoo, tumatakas ako para mabuhay. Makinig, magpapahinga tayo ng 30 minuto sa susunod na malaking service area. Pagdating doon, bumili kayo ng mas maraming pagkain. Mag-imbak na rin kayo ng maraming oxygen tank. Alas 6 na ng gabi ngayon. Pagkalagpas ng service area sa unahan, mararating na natin ang Rangdo. Ang papasukin sila sa Rangdo ngayon ay talagang imposible. Kaya naman, dito na lang sa service area sa unahan. Kami huling magpapahinga. Pagkababa ng sasakyan, ang lahat ay nagmadaling pumasok sa gusaling pangkalakalan para mamili. Pumunta ako sa gasolinahan. Sinubukan kong tanungin ang attendant kung pwedeng lagyan din ng gasolina ang dala kong bakal na drum. At gaya ng inaasahan, nabigo ako. Pero pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang mga sasakyan ay hindi na problema sa gasolina. Malawak at kakaunti ang tao sa kahabaan ng Sichuan Tibet Highway. Humanap lang ng kahit anong gasolinahan o sipsipin ang gasolina mula sa tangke ng mga sasakyan sa daan. Madali nang malulutas ang problema habang papalayo kami ng papalayo sa 318 Sichuan Tibet Highway. Unti-unti na rin naming nilisan ang mga lugar na maraming tao at nagtungo sa lugar ng Tibet na kakaunti ang naninirahan. Si Shen Mengchen na nasa passenger seat ay may hawak namang salamin. Habang hinahaplos ang kanyang mukha na may bakas ng kagalakan, iniisip niyang dahil sa masasayang pangyayari kaya sumigla ang kanyang espiritu. Kaya maging ang kutis at kulay ng kanyang balat ay gumanda rin. Sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Yang Dafu sa walkie-talkie. Kasamang Xiao Jian, hindi ba't unti-unti nang tumataas ang altitude? Nagsimula na akong gumamit ng oxygen tank. Oo nga, ang lalim na ng gabi. Nakakapagod na. Bakit hindi na lang tayo maghanap ng lugar para mag-camp at magpahinga? Konting tiis na lang, mga kasama. Ilang dosenang kilometro mula rito. May isang malaking tulay. May malawak na espasyo roon. Pagdating natin doon, pwede na tayong magpahinga. Narinig mula sa walkie-talkie ang mahihinang tugon ng lahat. Pero naiintindihan ko naman. Matapos ang napakatagal at nakakapagod na biyahe.
Kahit sino ay makakaramdam ng pagod. Lalo na't ngayon ay unti-unti silang tumatahak sa lugar na may mataas na altitude. Naging tahimik ang biyahe. Maayos na tumatakbo ang convoy sa kalsada. Malinaw na naiilawan ng mga headlight ang daan sa unahan. Sa mga oras na ito, maliban sa ilang mga sasakyang pangkonstruksyon, na paminsan-minsan ay dumadaan galing sa kabilang direksyon, halos wala ng ibang sasakyan. Sa wakas, narating na rin namin ang tulay. Huminto ang convoy sa isang malawak na bakanteng lote sa tabi ng tulay. Sabik na nagsibabaan ang lahat mula sa mga sasakyan. Sa ilalim ng tulay ay may isang malaking ilog. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, dumiretso na ako sa tulay. Akala ng lahat ay iihi lang ako, kaya hindi na nila ako pinansin. Ang iba'y naguunat ng kanilang baywang. Ang iba na may iniinat ang kanilang mga leeg, habang inuunat ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang paraan. Umihip ang marahang hangin sa ibabaw ng tulay. Tumingala ako at tiningnan ang pamilyar na posting iyon. Talagang napaka-komplikado ng ekspresyon sa aking mukha. Jiang Ying, hindi ako isang tunay na lalaki kung hindi kita may paghihiganti. 10:15. Tiningnan ko ang aking relo. Mula ngayon hanggang sa pagsabog ng aurora. Mayroon pang 1 oras at 45 minuto. Ibinaling ko ang aking tingin sa isang bundok sa kabilang ibayo ng tulay. Kung hindi ako nagkakamali, may isang abandonadong air raid shelter sa libis ng bundok na iyon. Kahit bako-bako ang daan, kaya pa rin makapasok ng RV kahit paano. Bakit ninyo inilalabas pati ang mga gamit ninyo? Anong nangyari, kasamang Xiao Jian? Hindi ba't dito tayo magkakamping ngayong gabi? Ganito kasi iyon. Tumingin-tingin ako sa tulay kanina. At natuklasan kong mayroon palang air raid shelter dito. Para makumbinsi ang lahat na pumunta sa air raid shelter, kinailangan kong sabihin na ang abandonadong air raid shelter na iyon ay isang sikat na Instagrammable spot. Ang marinig iyon ng lahat, agad silang nasabik. Sa mga sandaling iyon, isang construction truck ang humagibis patawid sa tulay, na nagpaangat ng makapal na alikabok at nagpadungi sa hangin. Dali-daling iniligpit ng lahat ang kanilang mga gamit, at sumunod sa akin papunta sa abandonadong air raid shelter na iyon. Ang 13 RV ay pumarada sa labas ng air raid shelter. Sa isang bakanteng lote, ilang dosenang metro ang layo. Halatang maraming taon nang abandonado ang air raid shelter na ito. Ang itaas ng arko ng pasukan ng air raid shelter ay tinubuan na ng mga damo. Sa labas ng kuweba ay sementado naman, pero puno ito ng mga bitak. Iwinagayway ko ang kamay ko at nang unang pumasok. Ang flashlight sa aking kamay ay nagliwanag sa harapan. Kitang-kita ang lahat ng bagay. Pagpasok sa bunganga ng kuweba ay isang banayad na dalesdis na may habang ilang 10 metro. May mga nagkalat na bato sa sahig na kasinlaki ng kamao. Matagal na akong nakapunta rito. Alam kong walang panganib sa loob kaya napakabilis kong maglakad. Pero ang iba ay parang nag-e-explore ng isang haunted house. Maingat silang sumusunod sa likuran ko. Shen Mengchen, ang boyfriend mo ba? Ganyan ba talaga siya kalakas ng loob palagi? Shen yan. Hindi ko alam. Kagabi lang kami naging kami. Sige na, nandito na tayo. Tingnan ninyo ang lugar na ito. Ano sa tingin ninyo? Ang tanawin sa kanilang harapan ay tunay ng isang malawak na bulwagan. Matitibay na sementadong pader at sahig. Mayroon pang ang mahigit 10 maliliit na pasilyo na papunta sa iba't ibang dormitoryo at bodega. Itinaas ng lahat ang kanilang mga cellphone at nagsimulang ilawan ng paligid. Ang taas ng kisame ng bulwagan mula sa sahig ay aabot ng hindi bababa sa 10 metro. Habang nagkukunwari akong may kinukuha sa aking bulsa mula sa aking storage ring, kumuha ako ng isang pakete ng kandila at sinindihan ang mga ito sa paligid. Sige, lahat tayo ay pagod na sa buong araw. At nagtiyaga lang tayo sa simpleng hapunan. May mungkahi ako, mag-hotpot tayo rito sa loob ng air raid shelter.